Kamusta mga boss? Welcome sa aking munting channel kung saan may kantahan at kwentuhan tayo. Ito ang Kanta Kwento. Sa wakas mga kakwento, highway star level na naman ang ating masasaksihan mula sa paborito nating family band na Mission Souls. Sa kabila ng mga copyright issues na dinanos nila sa mga cover, na ilabas na rin nila ang kanilang bersyon ng Smoke on the Water ng Deep Purple. Alamin natin sa kwentong ito ang mga detalye kung bakit na late ang kanilang labas at suriin din natin ang kasaysayan ng kantang ito. Siyempre, di mawawala ang ating real talk at honest review sa kanilang performance. Pero bago tayo magsimula, kung ikaw ay bago dito sa ating channel, hingin ko po muna ang inyong like at subscribe bilang suporta. Huwag kalimutan na bisitahin din ang ating Facebook page. At pakikomento na rin kakwento kung taga saan ka para malaman ko kung hanggang saan umabot ang kwento nating ito. Maraming salamat! Kwentuhan at kantahan nga tayo dito mga kakwento. Unahin na nga natin ang nangyari at bakit ngayon lang ito nailabas. Sabi nga mismo ng Mission Souls sa kanilang post, basahin natin. We truly appreciate everyone's enthusiasm for the studio versions of Smoke on the Water and Sweet Child O' Mine. While we've had to temporarily pause their release due to copyright claims, we're actively working through the dispute process. Your support means a lot to us, and we remain hopeful for a swift resolution. Thank you for your patience, and let's look forward to enjoying these iconic tracks together soon. We all came out to Montreux on the Lake Geneva shoreline. We didn't have much time, but some stupid with a flare gun smoke on the water. It burned down the gambling house. It died with an awful sound. But Swiss time was running out. It seemed that we would lose the race. Unahin na natin ang ating honest review sa kanilang performance mga kakwento. Grabe ang tunog, di ba? Kaya naman sobrang clips lamang ang mga patikim natin dito. Baka ma-strike pa tayo ng copyright. Sabi ko nga noong nakaraang kwento natin, bagay na bagay ang kantang ito sa boses ng 12-year-old girl na vocalist nila, si Stacy. Grabe ang galing. Expected na natin ang mas mahusay na tunog ng lead guitar at bass mula sa dalawang ate nila. Lalo na dahil nauna na nating narinig ang kanilang live performances. Swabing-swabe ang palo ni Ice sa drums. Ngayon talagang maiintindihan natin na sa sobrang linis ng tunog nila, kaya ito dumaan sa mga copyright issues. Masaya ako na nailabas nila ito kahit na wala silang kita mula sa mismong video. Sigurado naman na dahil sa husay nila, marami tayong kakwento na magpapalipad o magpapakulay sa kanila, lalo na mga banyagang sobrang humahanga sa kanila. Kwentuhan at kantahan tayong dito mga kakwento. Clips lang ang ibabahagi ko, kaya mas mabuti kung sa mismong channel nila ninyo ito mapapanood ng buo. At anyway kakwento, ano ba ang kantang ito ng Deep Purple? Konting kasaysayan muna tayo mga kwento ha. Ang kantang Smoke on the Water ng Deep Purple ay batay sa isang totoong pangyayari na naganap sa 1971. Ang kwento ay tungkol sa isang sunog na sumiklap sa isang casino sa Lake Geneva, Switzerland, kung saan nagkaroon ng isang concert na pagtatanghal ng mga bandang like Frank Zappa and the Mothers of Invention. Habang ang mga miyembro ng Deep Purple ay naroroon upang magsulat ng kanilang album, nakita nilang usok na nagmumula sa kasino ng mayroong masunog na daliri at ito ang naging inspirasyon ng kantang ito.
Ang Smoke on the Water ay tumutukoy sa usok mula sa sunog na tumaboy sa tubig ng lawa sa paligid. Ang kantang ito, na kilala sa kanyang iconic na guitar riff, ay naging isa sa mga pinaka-popular na rock anthems at patuloy na tinatangkilik ng mga tagahangan ng rock music sa buong mundo. Don't spin just outside, making a music, yeah. No matter what we get out of this, I know we'll never forget. Smoke on the water, smoke on the water. Grabe nga at talagang binigyan nila ng sobrang respeto ang kantang ito at sobrang ganda ng resulta. Kayo ba mga kakwento? Ano ang masasabi ninyo dito? Napakinggan nyo na ba ng buo? Ibahagi nyo ang mga reaksyon ninyo sa comment section. Tara, kwentuhan tayo doon. Nais ko rin kayong anyayahin na sumali sa Mission Souls group sa Facebook, ang Mission Souls Army. Si Ma'am Sheena, isa sa mga admin natin doon. Kita-kits tayo sa group. At muli, kung bago ka dito sa ating channel, hihingin ko po ang inyong like at subscribe bilang suporta. Huwag kalimutan din ang inyong pakikomento kung taga saan ka para malaman ko kung hanggang saan umabot ng kwento nating ito. Maraming salamat! At sana mga kakwento ay mag-join kayo sa ating membership. Ito'y 25 pesos lamang upang ma-access nyo ang ating mga special emoji para sa comment section at mga early access sa ating mga content at marami pang iba. Salamat na agad mga kakwento. Salamat sa pagsama sa akin hanggang dito sa dulo ng ating kwento. Muli, ito ang Kanta Kwento na nagsasabing mabuhay ang talentong Pilipino. Happy birthday, Mommy. Mommy. Happy birthday.